Buenos días or buenas noches, damas y caballeros. Today, Senator Joel Villanueva and ex-Senator Bong Revilla made their last-ditch attempt to prevent the filing of graft cases, plunder cases, and malversation of public funds cases against each of them. Nagpalusot rin sila na puro hearsay daw, hindi totoo. At si Joel Villanueva nagpresenta pa ng 3 witnesses na sinabi hindi nila kilala yung si Henry Alcantara or ang driver nito o mga messenger nito na nag-deliver ng pera sa JIL, Joel is Lord or Joel is lying compound sa Bulacan. So, ang masasabi lang natin dito, malas-malas nilang dalawa, no matter what excuse they will give, still people will believe that the cases against them are strong. People will not give credence or hindi natin sila pa rin paniniwalain sa mga counter affidavit na na-file nila sa Department of Justice today dahil may mga cases na sila na halos kapareho. Ang diferensya lang, super laki talaga ang mga billion amount involved. This time, sa case ni Joel Villanueva, 12 billion ang inserted funds na nakuha niya sa flood control projects. At pero may similar pattern ito sa Napoles Scam kung saan nasangkot rin siya. At doon nga sa Napoles Scam ay 10 million lang ang halaga. Pero still, ganon rin. Ghost vermiculture or bulati culture, bulati racing project. Sinabi ng COA yung mga lugar na sinabi niya saan nagtayo sila ng kooperatiba para maggawing breeding program ng mga bulati ay nawala kasabay ng mga bulati. Talagang bulati na project na yun. So ganun rin ang project ni Rodante Marcoleta. Kaya yun lang, malas talaga nilang dalawa kasama na si Bong Revilla ay dahil ngayon wala na yung mga padrino nila. Wala na yung mga protector nila. Unang-una, si former President Rodrigo Roa Duterte na nag-appoint kay Samuel Martires na sinasabi ngayon ng mga legal observers as the most corrupt and incompetent ombudsman in the history of the office of the ombudsman. So with the help of Duterte and with the help of his appointee na si Samuel Martires, nakalusot sa kaso si Revilla kahit during the time of former President Benigno Aquino III na convict siya ng Office of the Ombudsman, and then nung napunta na kaso sa Sandigan Bayan na convict nga siya dahil nakagawa ng very strong case under the Pinoy administration at na-convict nga siya. Kaso lang nung pumasok si Duterte, nakagawa ng magic si Revilla para mag-grant siya ng bail kahit non-bailable ang kaso niya. At ganun rin si Joel Villanueva na napadismiss rin,
napatapon yung kaso under Martires and it was done in a very suspicious and mysterious manner na parang magic rin na hindi alam yung ibang opisyales ng ombudsman. Ngayon na lang natin nalaman na umalis na si Martires at nag-take over na nag-resume office na si Boying Remulla. Ngayon lang natin nalaman na na-dismiss pala yung kaso kay Joel Villanueva. So kumbaga, hindi na-dismiss itong mga kaso on merit or hindi na-grant bail kay Revilla on merit kundi for political expediency. Hindi for legal reasons but for political reasons dahil minion sila at mga pamilya nila ni President Duterte at tinulungan nila ito sa last presidential campaign ni Duterte at sa kampanya ni Sara ng hukbong pagbabago. So yan nga, kaya nakalusot sila. Kaya kahit ano pang mga palusot, in fact, ang mga palusot nila ay parang pareho lang sa mga kaso nila sa Janet Lim na police scam na hearsay, na hindi daw nila kilala yung mga tao, ganun, na nag-deliver ng pera. So, pare-pareho lang. Tulad itong si Joel Villanueva na nag-file ng counter affidavit sa DOJ ngayon, araw na ito, na sinasabi na wala daw katotohanan yung delivery ng 150 million kickback sa flood control project. At sabi niya hindi daw totoo na nag-commit siya ng direct bribery, corruption of public officials, malversation through falsification, as well as violation of the Government Procurement Act and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sabi niya, hindi rin daw totoo na nakita sila ni Henry Alcantara kung saan nag-deliver si Henry Alcantara ng pera, o kaya hindi daw totoo na tinanggap ng mga staff niya yung pera kay Henry Alcantara, although syempre ang daming mga video at pictures na nakikita na kasama sila, very close sila ni Alcantara, pati sa mga parties, sa mga dinners kasama sila. At ito nga si Alcantara ang nag-testify na tumanggap si Joel Villanueva 25% worth of commission sa mga projects niya. Kaya dineliver niya ito sa Bukawi, Bulacan. At iniwan daw niya ito sa bata ni Villanueva na si Peng. In relation to this, sabi ng lawyer ni Villanueva na si Ramon Esguera, hindi daw naman kilala nitong Peng si Alcantara at never daw niya na-meet ito. Although kung makikita natin sa picture, hindi lang ito ang unang beses na pumunta si Alcantara dyan. Nandyan kasi nakapost sa mga social media sites nila Alcantara at Joel Villanueva na yung mga pagtitipon-tipon nila, pati mga parties, mga dinner. So imposible, hindi lang man ito si Peng, nakikita itong si Alcantara kahit sa Facebook lang man ni Joel Villanueva. At yun, sabi ng lawyer na hindi, sabi niya yung never daw, according to Peng, na kilala niya itong si Alcantara. At meron rin siyang prinesentang ibang staff na hindi naman daw binuksan yung gate. Labas-pasok na si Alcantara dyan. Hindi na kailangan buksan yung gate. Baka may susi pa si Alcantara dyan .
Kaya sabi nitong attorney ni Villanueva, malaking kwan daw ito, kumbaga walang basehan ang mga akusasyon ni Alcantara, ha? At kaya hindi daw malakas ang kaso. Pero ang problema kasi dito kay Joel Villanueva, at ganun rin ang problema ni Bong Revilla, kahit ano pang palusot ang gagawin nila, pero may pattern na eh. Ha? Buti ko hindi sila nasangkot pareho. Pareho silang dalawa sa Napoles scam. Kumbaga inulit na lang nila ito ngayon eh. Kumbaga repeat performance na lang ito eh. Kaya ang sasabihin ng tao, ang magnanakaw, although pinalusot ni Martires si Joel Villanueva, pero nung time ni Pinoy, nung time ni Conchita Carpio Morales, sinabi niya malakas talaga ang kaso dito kay Joel Villanueva. So kwan na lang talaga, magic na lang talaga naging dahilan kaya nalusutan, na dismiss ang kaso kay Joel Villanueva. At ganon rin naman kay Senator Bong Revilla. Si Senator Bong Revilla naman ay naakusahan na tumanggap ng 200 million in commission kay Janet Lim Napoles. Kaya hindi rin siya pwede magpalusot na napaka malinis niya at first time ito nangyari sa kanya. In fact, nakulong na nga siya dahil sa Janet Lim Napoles scam, pero wala pa rin siya kadala-dala at inulit pa niya. So kumbaga hindi lang public opinion kundi the law will not look kindly on Bong Revilla kahit ano pa man palusot ang gagawin niya. So sa side naman ni Bong Revilla, through his lawyer si Francesca Senga, sinabi niya na hearsay lang daw yung mga akusasyon sa kanya. At ito daw ay incredible, unbelievable, and unreliable sources. Galing daw sa mga unreliable sources. So maganda sana ito. Pwede sana natin siya bigyan ng benefit of the doubt. Pero yun na nga eh. Kwan na ito, pangalawang beses na ito eh. Paulit-ulit na ito. Kumbaga kung sa criminal recidivist, yung paulit-ulit ginagawa yung krimen. So sabi nila hindi daw malakas itong kaso. So malas ka, wala na si Duterte. Kaya ngayon Bong, balik kulungan ka na talaga. Baka totoo ka na iiwanan ka na talaga ng asawa mo dito. Inulit mo na naman, At sabi niya hinaharas lang daw siya. Bakit hinaras ka rin ba ni Janet Lim Napoles noon? Sabi pa ng attorney ni Bong Revilla, sa totoo lang, yung magaganito complaint ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan, hindi ito dapat pakinggan. Dahil ito ay walang bigat at walang halaga. Ang malas ni Revilla, ang nagiging chief state witness na ngayon, na si Undersecretary Roberto Bernardo, ay siya mismo nag-deliver ng pera at nagkape pa sila sa bahay ni Bong Revilla. Kumbaga dahil nalusutan na ni Bong Revilla yung Janet Lim Napoles scam case, naging kumpiyansa na siya at dito inalaw niya na si Roberto Bernardo mismo ang mag-deliver at magkape muna sa bahay niya mismo. Kumbaga mas nagiging brazen o mas nagiging maging pabaya siya, unlike dito kay Joel Villanueva, pinadaan muna sa driver niya, kaya medyo mahirap talaga lusutin itong kaso ngayon, na panibagong kaso ni Bong Revilla. So yun lang ang masasabi natin, na tell that to the Marines, kasi hindi lang sa court of law kundi sa court of public opinion, wala na talagang tiwala sa inyo ang publiko at
syempre ganun rin ang maging desisyon ng mga judges, ng mga um, justices ng Sandigan Bayan. Dahil na nga repeat performance na Kumbaga nakakasawa na gawa, lusot. So, and besides, ngayon wala na si Duterte, mahirap nyo na malusutan itong mga kaso nyo. Unless malas natin, baka maging presidente si Sara Duterte, yun, the same thing will happen again. Gano'n na naman, malulusutan na naman itong dalawa ang mga kaso nila. Kaya all the more reason, kailangan gumalaw tayo lahat to prevent the return of a Duterte. To be precise, Sara Duterte sa Malacanang, kasi papakawalan niya lahat ito. Pipressure niya yung korte para mag-grant bail ang mga ito, or pagbigyan na mag-post ng bail ang mga ito. So, pero kung ibang presidente, let's say matinong presidente, sabihin natin si Ping Lacson, Risa Ontiveros, Laila de Lima, ang mailuklok dyan sa Malacanang, then mabubulog na talaga sa kulungan itong mga corrupt na opisyal na ito, at hindi na sila pwede mag-call a friend kay Sara o kay Digong, kasi nakakulong na nga si Digong. Kaya very imperative na, tulad yung earlier vlog natin, ay dapat bantayan natin itong mga justices. Si Boying Remulla, na cite na yung corruption sa Sandigan Bayan, at kasama na rin sa the entire judiciary, Supreme Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, at dati pati Ombudsman, corrupt rin. Commission on Audit, corrupt rin. Meron rin official dyan na nadali. So, that's why it is, in relation sa earlier vlog natin, it is very imperative na bantayan natin, as Boying Remulla said, bantayan natin yung mga justices and judges sa bansa. Kasi kung maging tapat sila sa trabaho nila, then at hindi ma-elect si Sara Duterte president in 2028, then talagang makukulong na talaga itong si mabubulog na talaga sa kulungan itong mga returning alleged grafters, or alleged kasi kwan na ito pangalawang beses na ito na babalik sila sa Sandigan Bayan. Sana nga ngayon hindi na nila malusutan ito, and they will get to serve their sentences, that to give justice to the Filipino people who lost almost 2 trillion sa flood control anomaly. So yan lang po ang huling vlog natin, pre-recorded lang ito, so that I can already rest. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.